Lagi tayong mag-iingat sa paglabas-labas. Hindi dahil malapit lang yung pupuntahan natin o kaya naman palagi na kayong napapadaan doon, masasabi mo talagang ligtas ka na. Dahil kung minsan, kapag ikaw ay nagpabaya, maaaring buhay mo ang kapalit. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo, na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang Kababalagan. I hope that you're all doing well. Okay, wag na po natin patagalin guys, basahin na po natin kaagad ang ating first story para sa video na ito. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Lena. Isa akong nurse sa isang maliit na pribadong ospital sa isang liblib na bayan dito sa probinsya. Dahil hindi ito kasing laki ng mga ospital sa syudad, limitado lang yung mga pasyente at mas tahimik yung paligid. May ilang kwarto lang dito, mga 15, at kadalasan, hindi napupuno. Sa mga ito, may isang kwartong bihirang gamitin, ang Room 2014. Isa itong lumang kwarto na nasa dulo ng pasilyo. Mas malaki ito kaysa sa iba dahil dating ward ito bago hinati ang ospital sa mas maliliit na kwarto. Ayon sa mga matatagal nang nagkatrabaho dito, may dahilan kung bakit hindi ito madalas gamitin. Ilang beses na raw may mga pasyenteng nilipat dito na biglang lumalala yung kondisyon. Kahit pa, pagaling na dapat sila. Ang iba, hindi makatulog dahil sinasabing may babaeng bumubulong sa kanila tuwing madaling araw. May ilan pang mga malalang kaso. Isang pasyenteng natagpo ang nanginginig sa takot sa isang sulok ng kwarto. Hindi na nagsalita kahit kailan pa. At isa pang nagpakamatay sa loob mismo ng kwarto. Pero ang pinaka-nakinatatakutan ay ang palaging bumabalik na babala. Huwag mong bubuksan ang kortina. Akala ko noon, imbento lang ng staff ang kwentong ito para takutin ng bagong empleyado. Pero isang gabi, isang matandang babae ang dinala sa ospital. Walang kasama, walang kahit anong pagkakakilanlan. Dinala siya sa ER dahil sa pananakit ng kanyang dibdib. Pero nang matapos ang pagsusuri, wala namang nakitang doktor na seryosong sakit. Mahina siya, pero stable. Ang problema, puno ang ibang kwarto, kaya't napilitan kaming ilagay siya sa room 2014. Ayaw ko sana, pero wala naman akong magagawa. Tahimik lang siyang nakahiga, nakatalikod sa akin, at nakabalot ng isang puting kumot. Hindi siya nagsasalita, hindi kumikibo, parang hindi man lang gumagalaw. Ang tanging bagay na bumabagabag sa akin ay yung medical chart niya. Walang pangalan. Walang impormasyon, walang anuman maliban sa isang sulat kamay na babala sa itaas. Huwag mong bubuksan ang kortina. Napalunok ako. Ang kortina sa paligid ng kama niya ay nakatakip ng buo. Para bang sinadyang itago siya sa likod nito. Sinilip ko ang paan niya sa ilalim. Nandun siya. Sabi ko sa sarili ko na baka lumang chart lang ito at hindi pa napalitan. Pero hindi ko naiwasang mapaisip. 2:00 sa madaling araw, habang nag-iikot ako sa ospital, nadaanan ko yung room 214. Tahimik pa rin sa loob, pero napansin kong nakabukas ng bahagya yung pintuan. Sa loob, kitang-kita ko yung kortinang bumabalot sa kama noong pasyente. Bahagyang umuga, tila may gumagalaw sa loob. Lumamig ang hangin at nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero lumapit ako. Dahan-dahan kong nilapit yung kamay ko doon sa kortina. At biglang may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Kasabay ng mahina at basag-basag na boses. Huwag mong bubuksan!
Nanigas ako. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung boses ba ng pasyente iyon. Pero parang hindi naman galing sa kanya. Masyadong malalim, masyadong basag, at masyadong malapit sa aking tenga. Nagsimula na akong pawisan ng biglang may kamay na lumabas mula sa ilalim ng kortina. Payat, mahaba ang mga daliri, nangingitim ang mga kuko. Napatras ako't napasigaw, natumba ako sa sahig. Sa sobrang takot, mabilis akong gumapang palayo, pero hindi ako makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung anong nasa loob ng kortinang iyon. Pero alam kong hindi ako dapat na nandoon. Narinig kong tunog ng kama, para bang may gumagalaw mula sa loob. Dali-dali akong tumayo at tumakbo papalabas. Tinawag ng ibang mga nurse. Bumalik kami sa room 214. At nang dahan-dahan namin buksan ang kortina, walang laman ng kama. Wala yung matandang babae. Wala ang kamay. Wala kahit anong bakas na may humiga doon. Pero ang pinaka nakakatakot, ang medical chart na naiiwan sa kama ay may bagong nakasulat sa itaas. Gamit ang dugo ang sulat kamay. Sinabi ko, huwag mo bubuksan. Share ko lang po yung own experience ko nung bata pa ako. Medyo mahaba po itong story ko, pero sana magets pa rin ninyo. Tanghaling tapat noon, tapos kasama ko yung aking kapatid. Angel na po siya ngayon. 8 years old ako, tapos yung kapatid ko naman ay 3 years old. So eto na nga po, tanghaling tapat at bumili kami ng candy ng aking kapatid sa tindahan na malapit lang naman sa amin. Mga 3 bahay lang ang pagitan bago yung tindahan. Pagkatapos namin bumili, may isang matandang babae na ngumiti sa amin dalawa ng aking kapatid. Yung matandang babae pala na yun ay kilala din namin, pati yung kanyang pamilya. Malapit lang din yung bahay nila sa amin. Alam din ng lahat na isa siyang aswang. Back to my story. So eto na nga po, habang naglalakad kami ng aking kapatid pauwi, nagtataka naman ako kung bakit yung matandang babae ay nakasunod sa amin. Maya-maya, bigla niyang hinawakan yung kamay ng kapatid ko. Nagulat ako noon at bigla akong napasigaw. Inagaw ko sa kanya yung kamay ng kapatid ko, pero ayaw niyang bitawan, kaya naghilahan kami. Nilakasan ko talaga yung paghila hanggang sa wakas, nabitawan niya na yung kamay ng aking kapatid. Tumakbo kami kagad. Kinurot ko pa nga yung kapatid ko para mas bilisan niya pa yung pagtakbo. Noong nakauwi na kami ng bahay, sumusunod pa rin sa amin yung matanda. Grabe yung takot ko noon. Tapos si mama at yung lola ko, nagulat kung bakit may matandang pumasok bigla sa bahay namin. Tapos, tinanong ng mama ko kung ano bang ginagawa ng matanda sa aming bahay. Sumagot naman yung matanda na kami daw ng dalawa ng kapatid ko, doon daw kami matutulog sa kanila. Siyempre nagulat yung mama ko. Sabi ng mama ko, paano daw kami matutulog doon? Natakot na yung mama ko. Ang ginawa niya, kumuha siya kaagad ng asin. Yung matanda, bigla namang lumabas ng bahay pagkakita niya na kumuha nga ng asin yung mama ko. Fast forward, kinagabihan yung kapatid ko, biglang inapoy ng lagnat. Yung bahay nga pala namin ay gawa lamang sa kahoy, tapos yung sahig, lupa lang. Yung itaas naman namin, mababa lang, parang mga 3 hakdan lang. Bali yung bahay namin, parang naka-open. Hindi ko po masyado ma-explain, pero sana naiintindihan ninyo. So mabalik na po tayo sa aking kapatid. Nilalagnat na nga yung kapatid ko at sabi niya sa mama ko, gusto daw niyang umihi. Yung taas namin merong butas, so dahil lupa lang din naman yung baba namin, pwede na siyang umihi doon. Nung paupo na yung kapatid ko dun sa butas, biglang may dumaan na isang napakalaking aso. Nagtaka kami kung paano nakapasok yung aso doon, meron namang kaming bakod. Tapos maya-maya, sabi pa ng kapatid ko, ayaw niya na daw umihi. Nagpakandong na lang siya sa mama ko at maya-maya,
Bigla siyang napatingin sa taas ng bubong namin. Sabi niya sa mama ko, meron daw mumu. Biglang nataranta yung mama ko. Sabi ng mama ko, walang mumu anak. Tapos bigla niyang hinilamusan yung kapatid ko. Biglang nagsabi yung kapatid ko na, Mama, si Papa oh. Sabi ko, ha? Paano si Papa? Nasa malayo ito. Nagtatrabaho. Tapos, nagulat kami dahil biglang nangisa yung kapatid ko at saka namatay. Dinala pa namin siya sa ospital noon, pero wala na daw talaga. Kinabukasan, sinugod ng tito ko yung bahay ng matanda pati yung pamilya nito, pero ayaw nilang palabasin yung nanay nila. Sabi pa ng isang albularyo sa mama ko, inaswang nga daw yung aking kapatid. Nagpatulong daw siya sa kapitbahay din namin na inaakala rin na isang aswang. Hindi ko inakala na magbabago ang takbo ng buhay namin nang biglang mawala yung bunso kong kapatid na si Noel. 3 araw na siyang hindi umuwi. Ang huling sabi niya kay mama, bibili lang daw siya ng soft drink sa tindahan. Pero mula noon, wala na kaming narinig tungkol sa kanya. Pinuntahan na namin lahat ng posibleng lugar. Tindahan, bahay ng mga kaibigan niya, pati na rin yung mga kalapit na barangay. Pero wala ng Noel na natagpuan. Nagsimula na kami magdasal at humingi ng tulong sa mga pulis. Pero parang wala silang gana. Baka naman naglayas lang, sabi ng isang investigador habang umiinom ng kape. Napatiimbagang si Papa dahil sa inis. Bakit naman yun maglalayas? Bata pa yun. Pero kahit anong pakiusap namin, tila wala silang interes na hanapin si Noel. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako sa palengke, napansin kong isang bagong bukas na meat shop. May kaunting tao sa labas. Namimili na kung ano-anong parte ng baboy at baka. Ngunit ang pumukaw sa pansin ko ay ang malaking tarpaulin sa harap. Murat sa limang karne. Direct supplier mula sa kabundukan. Lumapit ako sa stall. Nasa likod ng counter ang isang matandang tindero. Malapad ang ngiti at tila may tinatagong lihim sa likod ng kanyang mga mata singsingkit ng ahas. Magandang gabi iyo. Anong bibilin mo? Tanong niya habang inihiwang isang pirasong pulang laman. Napatingin ako sa karne. Ibang itsura nito sa normal na karne ng baboy o baka. May buto pa sa gilid, pero hindi hugis na pangkaraniwan. Parang masyadong mahaba ang buto kumpara sa baboy. Bumigat ang dibdib ko nang may makita akong pamilyar sa isang bandeha. Isang maliit na kamay ng parang sa bata. Nalaglag ang puso ko. Bago pa ako makasigaw, naramdaman kong malamig na dulo ng kutsilyo sa ilalim ng baba ko. Huwag kang maingay. Bulong ng tindero na nilisik ang mga mata. Mahal ang kilo ng karne ng iyong kapatid. Nagdilim ang aking paningin. Nagkamali si Noel ng lugar na pinuntahan nung gabing iyon. At ngayon, baka ako na ang susunod. Okay, let's go ahead and discuss the stories na ating binasa para sa video na ito. Bisa natin dun sa una. So, napaka-creepy. Parang feeling ko talaga, kung meron mang lugar na pwede talagang maging haunted, isa na dito yung mga ospital. Kasi bakit? Kasi yung ospital talaga marami talaga namamatay dyan. So, more than sa mga taong sa mga lugar na may mga na-massacre or what. Kasi usually sa massacre, mga tipong mga siguro marami na yung 10, ganyan. Pero doon, hindi naman sa pinatay sila doon sa loob ng ospital. Pero syempre, hindi naman natin masasabi na lahat ng mga nagpapagamot, humihingi ng lunas, ganyan, nagpapa-opera, ay gumagaling. So usually, kapag talagang orasan nila, mamamatay na talaga sila doon. Okay, then yun, pwede rin naman na may mga foul play na nangyayari kasi niniwala talaga ako na may mga ganyan na nangyayari kung minsan sa mga ospital. Yung may mga, di ba, napabalita nga na kunyari may mga mayayaman na nangangailangan ng organs, ganyan. So, sa kasama ang palad, kapag may mahirap din nagpapagamot, since pag mahirap ka naman, alam naman natin na
Minsan, hindi naman napapansin yan. Kunyari, namatay ka, parang walang masyadong maghahanap sa'yo. Okay, so doon kukunin yung organs mo. Then syempre, kung ikaw naman tao ka pa rin naman, pero tinato ka na parang ganun-ganun na lang, ay syempre hindi ka matatahimik ng basta-basta. Guys, pasensya na nga pala kayo kung medyo may narinig kayong maingay kasi unfortunately may nag-welding na ngayon. Okay, kasi nga umaga na ngayon na kung kailan ako nag-record. Unfortunately, wala akong magagawa regarding dyan. So, ayun po. So, hopefully narinig pa rin ako ng maayos. But anyway guys, so yun. I think mag-ingat-ingat na lang tayo kapag nagpupunta tayo sa ospital hanggat maaari huwag kayong magpagala-gala. Okay? Kasi nga, posible talaga na may mga multo talaga dyan sa ospital. Sabi rin nila pati daw sa mga church. Huwag nyo masasabi na huwag kayong gumala sa church. Pero, yun, okay? Just know na marami din daw mga espiritu na gumagala-gala sa mga simbahan. The reason being, yung mga espiritu na hindi pa sila handa mamatay, natatakot sila, baka mapunta sila ng impyerno, pumupunta daw ito sa mga simbahan para sa pag-aakala na baka makakuha sila doon ng tulong, pero unfortunately, huli na. Okay, kapag namatay ka na, it's too late para magsisi ka pa. Dapat nagsisisi ka na bago ka pa mamatay. Okay? So, or yun nga, dapat may mga magdasal para sa'yo, di mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Okay? Hopefully, naging mabuti ka para gawin nila yun para sa iyo. Okay? And then regarding naman po dun sa kwentong aswang, yun, ingat na lang talaga tayo sa mga pinupuntahan natin na lugar. Sabi ko nga, okay, kahit na sabihin natin na sobrang familiar ka dun sa lugar na yun, doon ka na lumakid, matagal na kayo nakatira doon, hindi mo talaga masasabi kapag nandyan yung panganib. Kasi kung minsan, kung sino pa yung mga lubos mong kakilala, yung mga matagal mo nang kakilala, mga parang pamilya na rin turing mo, sila pa yung nagpapahamak sa'yo kung minsan, hindi na sa lahat ng oras syempre. Actually, isa sa mga parang nababalita mga ganyan, yung hindi naman niya actually ginagawang karne o kaya kinakain ganyan. Yung alam natin, yung mga parang nababalita na naman yung puting van na nangunguha daw ng mga bata at ayon sa mga chismis, sa mga sabi-sabi, kinukuha nga daw yung mga organs kasi nga, syempre, pag bata pa, medyo healthy pa, hindi naman naninigarilyo yan, hindi pa naman masasabing may sakit sa puso o yung gumamit ng mga bawal na gamot. So, sila yung pinaka may healthy mga organs. So, kinukuha, dinudukot nga yung mga bata, tapos nga pinapatay ganyan, kinukuha yung organs nila. Pero syempre, wala pa naman nagpapatunay, yun ay sabi-sabi lang, okay? Wala pa naman talagang nalathala o na-interview na yes, yung ganun nga yung talagang nangyayari. So, pero still, mag-ingat pa rin tayo, okay? Nasa huli yung pagsisisiga, ika nga. So, mabuti na yung nag-iingat. But anyway guys, so ayun po yung mga stories natin para sa gabing ito. I hope na nag-enjoy po kayo sa mga stories po natin. I hope na nag-enjoy din kayo sa bagong itsura po ng ating video. So ganito na po yung magiging format na palagi ng video natin para uniform lang siya. Okay, para horror related pa rin pero still I really like it. I think it's cute. Ayun po, subscribe na lang po kayo dito sa ating channel. Leave your comment down below at paki-like naman po itong video na ito. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye.